tayo magsimula, magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Amen. Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Masaya akong marinig iyan. Bago kayo umupo, ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga basura na inyong makikita. Magsiupo na ang lahat at ako ay magtatala ng mga lumiban sa klase. Mahusay at walang lumiban sa ating klase. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong basahin ninyo ang ating mga alituntunin sa klase. Una, gumamit ng po at po pag nagtinatanong o nagtatanong. Pangalawa, iwasan makipag-usap sa katabi. Pangatlo, makinig kapag nagsasalita ang guro. At panghuli, panatilihing malinis sa ating classroom. Salamat mga bata, naway lagi ninyo itong tatandaan. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin kung ano ang napag-aralan natin kahapon. Sino dito ang nakakaalala sa napag-aralan natin kahapon? Yes, Kayla. Mahusay! Ang napag-aralan natin kahapon ay patungkol sa morpolohiya. Ano nga ba ang morpolohiya? Ben. Mahusay! Ang morpolohiya ay pag-aaral ng morphema, ang pinakamaliit na unit ng salita na may kahulugan. Mga morphema at salita. Ang salita ay binubuo ng isa o higit pang morphema. Halimbawa, magluto. Uri ng morphema, malayang morphema at di malayang morphema. Ang malayang morphema ay maaaring tumayo bilang salita. Halimbawa, bahay. Ang di malayang morphema naman ay kailangan ng ibang morphema para magkahulugan. Halimbawa nito, mag-in. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung ano ang salitang morphema? Magaling! Ngayon naman ay maaaring tumayo ang lahat para sa ating sayaw. Gusto niyo bang sumayaw at kumanta? Mahusay! Kung ganon ay sabayan niyo ako sa ating awitin at sayaw. Sinong kumain? Sinong kumain? Si Ana po. Si Ana po. Kumain siya ng tinapay. Kumain siya ng tinapay. Masayang masaya. Masayang masaya. Gusto niyo ba bang ulitin natin? Okay. Sinong kumain? Sinong kumain? Si Ana po. Si Ana po. Kumain siya ng tinapay. Kumain siya ng tinapay. Masayang masaya. Masayang masaya. Nagustuhan niyo ba ang ating awitin? Kung ganyan ay maaari nang umupo. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating unang aktibidad. Sa inyong unang aktibidad ay pumili ng numero sa kahon. Sa bawat numero ay may nakatago na larawan. Magbuo ka ng isang pangungusap batay sa nakuhang larawan. Naintindihan ba? Sinong gustong unang sumagot? Ben. Pumili ka ng isang numero. Unang numero. Mahusay! Ang mga bata ay sumasayaw. Magaling! Kayla, pumili ka ng numero. Pangatlong numero. Magaling! Ang bata ay kumakain. Susunod. Jan, pumili ka ng numero. Pangalawang numero.
Magaling! Ang bata ay nagbabasa. Bea, pumili ka ng numero sa 4 at 5. 4 na numero. Magaling! Ang bata ay umiiyak. Numero? Kayla? Magaling! Ang bata ay nagtutoothbrush. Ngayon, bigyan ninyo ng ang galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Ano ang inyong napansin sa ating unang aktibidad? Band. Magaling! Sa tingin ninyo, ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong umaga? Bea, mahusay. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay patungkol sa simuno at panaguri. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay nais ko munang ipakita sa inyo ang ating mga layunin. Sa unang layunin ay nakatutukoy ng may kawastuhan ang mga uri ng pangungusap sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan. Pangalawang layunin ay ipapakita ng maayos ang kalagahan ng wastong paggamit ng mga uri ng pangungusap sa pamamagitan ng ating diskusyon. At nakasusulat ng pangungusap na may paksa at panaguri at iaarte ito sa klase. Naiintindihan ba? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dalawang bahagi ng pangungusap. Ito ay ang paksa o simuno at panaguri. Bago natin alamin kung ano ang dalawang bahagi ng pangungusap, alamin muna natin kung ano ang pangungusap. Ang pangungusap ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Sa madaling salita, ito ay nagtataglay ng kompletong mensahe o diwa. Halimbawa, ang mga bata ay naligo sa ilog. Si Hazel ay magaling kumanta. Sa ngayon, pag-uusapan na natin ang dalawang bahagi ng pangungusap. Una, ang paksa o simuno. Ang paksa o simuno ay pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. Ito ay tinatandaan ng mga pantukoy na ang mga, at si, at sina. Maaring tao, bagay, hayop, puok o kaya mga pangyayari. Maaring matagpuan sa unahan, gitna at huling bahagi ng pangungusap. Halimbawa, si Ana ay isang mabuting guro. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay si Ana, mahusay. Sa gayon, si Ana doon ay siyang paksa sa ating pangungusap. Ano naman ang panaguri? Ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na tumutukoy o nagsasabi tungkol sa simuno. Nagpapahayag o nagbabahagi o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pinag-uusapan o paksa. Maaring matagpuan sa unahan, gitna o sa huling bahagi ng pangungusap. Halimbawa, si Ana ay isang mabuting guro. Si Ana ang ating paksa. Ang tumutukoy kay Ana ay isang mabuting guro. Kung sa gayon, ito ay ang isang mabuting guro ay siyang ating panaguri. Kasi siya yung tumutukoy na mabuting guro, si Ana. Naintindihan ba? Ngayon, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng simuno at panaguri sa isang pangungusap? Husay, kagaya ng ating halimbawa kanina, si Hazel ay magaling kumanta. Si Hazel ang ating paksa o simuno at ang panaguri natin ay magaling kumanta kasi ito yung tumutukoy kay Hazel. Naintindihan po ba? Mahusay! Ngayon ay dadako naman tayo sa uri ng paksa o simuno. Unang uri ay ang paksang pangalan. Ang paksang pangalan ay
pangalan ng tao, hayop, at iba pa. Halimbawa, si Haring Fernando ay hari ng Brabania. Ang paksang pangalan dito ay si Haring Fernando, pangalan ng tao. Pangalawang uri naman ay ang paksang panghalip. Ito ay pumapalit sa pangalan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit. Halimbawa, siya ay mapagmahal na anak. Ang paksang panghalip dito ay siya. Pangatlo, paksang pang-uri. Ang paksang ito ay isang uri na naglalarawan o nagbibigay katangian sa pangalan. Halimbawa, ang mabait ay pinagpala ng Diyos. Ang paksang pang-uri dito ay ang mabait. Pang-apat na paksa ay ang paksang pandiwa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, ang naghihirap ay tinutulungan ng Diyos. Ang paksang pandiwa dito ay ang naghihirap. Ang huling uri ng paksa o simuno ay ang paksang pang-abay. Ito ay nagbibigay ng karagdagang turing o nagsasaad ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa at pang-uri. Halimbawa, dinadakila ang talagang mapagmahal sa magulang. Ang dinadakila ay ang pang-abay sa pangungusap. Naintindihan po ba? Magaling! Naman, dumako naman tayo sa uri ng panaguri. Una ay ang panaguring pangalan. Ang pangalang ginagamit sa panaguri ay nagpapakilala kung sino o ano ang simuno. Halimbawa, tinatawag ng doktor si Yula. Ang pangalawang pang-uri naman ay ang panaguring panghalip. Ito ay ginagamit bilang panaguri. Halimbawa, siya ang mga kasama mo. Ginagamit dito ang siya na panguring panghalip, pang-uri. Ito ay uri na nagsasaad. Hindi kilos ng simuno, kundi ang uri nito. Halimbawa, ang mabuting bata ay may disiplina. Pang-apat naman ay ang panaguring pandiwa. Ay siyang nagpapahayag ng kilos at gawain sa isang simuno. Halimbawa, si Ana ay naglalaba. Ang naglalaba doon ay ang panaguring pandiwa kasi ito yung tumutukoy na si Ana ay naglalaba. Ang panghuli naman ay panaguring pang-abay. Ito ay ginagamit bilang panaguri. Ito ay nagbibigay karagdagang turing, nagsasaad ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa at pang-uri. Halimbawa, kanina pa umalis si Joyce. Naintindihan po ba ang ating aralin sa araw na ito? May katanungan po ba? Kung wala na, kakaroon tayo ng pangkatang gawain. Panuto. Ang bawat grupo ay kailangan gumawa ng pangungusap na may panaguri at simuno. At ipapakita ninyo ito at ibabahagi ninyo ito sa pamamagitan ng pag-arte sa harap ng klase. Naintindihan po ba? Mahusay kung ganon. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para ihanda at para ipresenta ang inyong gawain. Tapos na po ang inyong 10 minuto. Okay, magsimula na tayo sa inyong presentasyon. Unang grupo, mahusay, bigyan ng 5 palakpak ang unang grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Pangalawang grupo, presenta ang inyong gawain. Mahusay at ang galing ninyong lahat, umarte. Dahil dyan, bigyan ang inyong sarili ng 10 palakpak. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Indihan na ba ninyo ang ating aralin sa araw na ito?
Yung mga gusto pa ba kayong itanong o klarifikasyon? Kung wala na, At ngayon naman, upang subukin ang inyong mga natutunan sa ating aralin ngayon, nais ko kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ng ating gawain 3. At kapag kayo ay tapos na, maaari nyo itong ipasa sa harapan. Tapos na ba mga bata? Kung gayon ay, dumako tayo sa ating paglalahad. Meron akong mga katanungan dito at nais ko ay sagutin ninyo. Ano ang dalawang pangunahing bahagi ng pangungusap mga bata? Mahusay, ito ay panaguri at simuno. Bakit naman mahalagang matutunan ang pagkilala sa simuno at panaguri? Mahusay, Noraima, ito ay mahalaga para sa malinaw at tama na pagkaintindi sa mensahe ng pangungusap. At ang pangatlong katanungan naman ay, sa iyong palagay, paano makakatulong sa mag-isang pagsasalita at pagsusulat ang pag-unawa sa mga bahagi ng pangungusap? Amba, mahusay Amba. Nakakatulong ito sa mabisang pagsasalita dahil sa mas magiging malinaw at maayos na pagpapahayag ng ideya. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagpapahalaga sa ating mga natutunan sa ating aralin ngayon. Para sa iyo, paano mo magagamit ang kaalaman mo sa simuna at panaguri sa pakikipag-usap sa iba? Alni, mahusay. Magagamit ang kaalaman sa simuno at panaguri upang makabuo ng pangungusap na malinaw at madaling maintindihan, kaya mas magiging epektibo ang pakikipag-usap sa iba. Pangalawang katanungan naman, sa paanong paraan mo maipapakita na pinapahalagan mo ang malinaw at maayos na pagbibigay ng mensahe, Lisa? Magaling, Lisa. Sa pamamagitan ng paggamit ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng pangungusap at pagpapahayag ng ideya ng maayos na hindi nagdudulot ng katalinuhan. At ang panghuling katanungan naman, bakit mahalaga na maunawaan natin ang tamang pagkabuo ng pangungusap sa ating araw-araw na buhay? Mahusay, Lisa. Mahalagang maunawaan ito upang maging malinaw at tumpak ang ating komunikasyon sa iba na nagdudulot ng mas magaan na pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa isa't isa. Mahusay mga bata dahil kayo ay maraming tutunan sa ating aralin ngayon. Bago tayo magtapos sa ating klase ngayon, ay meron akong inihandang takdang aralin at bukas ay ipapasa niyo ito sa ating klase. Meron pa ba kayong mga katanungan mga bata? Kung wala na, ay dito na nagtatapos ang ating aralin ngayon. Paalam mga bata!